Hey mga bros, may balita nga po tayo dito kay Greg Slaughter at sinabi nga ito ni Mr. Snowbadwa kamakailan lang na kuliglig whispered to me that before signing up with the Manila team in the MPBL, Greg Slaughter was offered a whopping 1.4 million pesos contract by San Miguel Beermen. So yun nga mga bros, napakalaking offer pala ng binigay ng Beermen kay Greg Slaughter pero si Greg ay shook his head. So yun nga, ayaw na talaga niyang bumalik dito sa PBA mga brods. Pero ito na nga, ito pong SMB kasi ay parang dito na nga na-shock. Ito pong si Greg Slaughter dahil napakalaki pala ng offer sa kanya ng SMB. Well, sa Manila Stars, alam naman din natin na malaki rin ang offer sa kanya dyan. Milyones din kada buwan ang binibigay dyan ng Manila Stars. Pero hindi pang matagalan kasi yung kontrata mga broads ni Greg Slaughter dyan sa MPBL. So pwede pa itong mabago at pwede rin itong bumalik ng Japan. Kaya gusto rin ito ni Greg yung malakihang offer na at yung pang matagalan na. Well, dito sa SMB, pinag-iisipan na ito ni Slaughter mga broads. Syempre, PBA na to. Mas malaking liga ito sa MPBL. Mas malaking offer pa yung binibigay ng SMB. Di hamak naman sa Manila Stars. At alam ko maraming bonuses, maraming benefits kapag nasa SMB ka mga kabroads. And yun nga, mapapaisip na rin ng agent ni Slaughter dahil syempre, hindi na magkakaproblema dahil ito pong si Greg ay hindi na babalik sa Ginebra kung saan sa SMB na ito pupunta mga broads. Mas okay, mas magandang sistema nga daw sabi nila at yun nga, mas komportable na dito si Greg dahil wala dito yung kanyang mga kaalitan. Dahil dito nga si Boss Al Francis Chua, alam natin na palagi itong nasa Barangay Ginebra San Miguel side dahil alam naman natin si Greg ay business is business lang. Well, dito sa SMB mga broads, napakalaking bagay kung makuha nila si Greg Slaughter. Although meron na silang Junmar Fajardo mga broads, tapos magkakaroon pa sila ng import next conference, iba pa rin yung meron kang 7-footer mga broads. Siyempre, sabi nga nila, ayawan na kung si Greg Zilla at si The Kraken ay magsama pa. Ang dami nga nangyari na sa Ginebra, and yun nga, pati nga si C-Stand na wala pa sa kanila. Kaya dito na, pagkakataon na ulit ito ng SMB na sila ang magiging yamado pagdating sa ilalim, lalong-lalo na may Greg Slaughter pa sila. Kaya gusto nga mga kabroads ng SMB na makuha man ito pong si Greg Slaughter. Hindi man nila pipilitin si Greg Zilla pero nandyan pa rin yung offer na yan. Kung saan naka-hold yan, in case na magbagong isip na ito ni Greg after niya dyan sa kontrata niya sa MPBL sa Manila Stars, pwede siyang pumasok ng PBA mga broads. Alam naman natin, marami na rin itong napagdaanan mga kabroads si Slaughter. And yun nga, alam ko medyo dinudumina niya kahit papano yung ilalim sa MPBL dahil syempre ko ba naman 7-footer. Kaya dito sa SMB ay malaking tulong siya dito, lalong-lalo na import conference na import stopper pa siya, dagdag import stopper at dagdag backup kay Junmar Fajardo mga kabros dahil balibilita nga gusto nilang bitawan si Mo Tautua. So malaking bagay at malaking trade ito mga kabros. May rights pa rin naman ito pong si Slaughter sa mga kanyang former teams like Northport Batanpier na pagbalik na dito sa PBA ay dyan pa rin siya makakapag-report. So ito mga brods, ito pong si Greg Zilla at si The Kraken, siguro big titans na ay magsasama ng mga brods, The Kraken tapos si Greg Zilla mga brods ay syempre mahihirapan na kahit sinong kupunan pa yan. Maski siguro nga ay maski ito pong Bay Area Dragons na may 7'5" Liuso One Swing dati dito sa PBA ay syempre mahihirapan na dyan dahil meron na silang 7-footer na Greg Slaughter. Kaya komento mo lang pinyo mo dito mga brods, Slaughter to SMB. So dito naman po tayo sa kabalang balita naman natin mga bros. Alam ko ang dami ng ginalaw ng Ginebra ngayon. And dito nga may repost tayo dito kay Mr. Snowbadwa. Sinabi niya dito kay Maverick Amisi, di pa tayo friends may nakiusap lang para tantanan kita pero pag di ka daw umayos, last year mo na sa suot yung jersey mo. Yan sabi ng kuliglig po. Sinabi nga ito ni Mr. Snowbadwa mga brods kay Maverick Amisi at pinost pa niya yung picture niya dahil yun nga sabi kapag hindi umayos yung performance na ito po ni Maverick this season ay isa rin siya sa mga iti-trade ng Ginebra. Una nang ginalaw nila si C-Stand and si Pringle. Di hamak na magaling si Pringle and C-Stand mga brods pero business is business, mati-trade at mati-trade ka pa rin kaya umaalarma na at natatakot na rin yung mga ibang stars
ng Ginebra dahil kahit superstar ka pala dyan ay iti-trade at iti-trade ka ni na Coach Tim Cone, lalong-lalo na kapag ikaw ay may edad na. So si Maverick Amisi isa ito sa mga core ng Ginebra, pero yun nga, nababalitaan na parang nanganganib din yung kanyang pangalan na i-trade sa kahit anong kupunan at makuha man ng Ginebra yung gusto nila ay iti-trade at iti-trade ka nila kahit superstar ka pa yan, mga kabrodsel. Ito pong si Maverick Amisi, sabi nga nila pagdating sa playoffs round or semifinals round nawawala na ito. 12 points per game ang inaambag niya last season, mga kabrods. Not bad na rin sa All Filipino Cup, pero nakukulangan pa rin doon ang Ginebra. Sa elimination, pwede na yung mga 12 points per game na ito po ni Maverick Amisi. Pero pagdating kasi sa playoffs round, ay ibang usapan na yun, mga brods. Kailangan ka na Siyempre, isa ka sa mga inaasahan sa Ginebra, pero hindi ka pa rin masyadong gumagawa. So, may hirapan talagang makapagkampiyon ng Ginebra. Tapos ganito pa yung mga performance ni Amisi pagdating sa playoffs. Sabi nga nila, parang Polly lang din ito ng Magnolia, magaling sa eliminations. Pagdating ng playoffs, hindi na nila ito makita. So mga brods, medyo mahirap ito sa Ginebra. Kaya ito pong si Maverick Amisi, wag siyang magpapasiguro dito sa Ginebra dahil pwede rin siyang i-trade dito. So ang dami ng players, mga brods, na gustong i-trade din ng Ginebra. And marami ding players na gusto nilang kunin sa ibang koponan dahil yun nga, ang dami tayong mga trading blocks, trading rumors dito po kay Mr. Snowbado. Sabi nga nila, snowbomb na ang dami ng mga PBA trades na nangyayari ngayon, mga kabrods. Kasi nga sa rookies, puro trades na, di ba? So ito ay exciting na dahil nakikita rin natin yung mga ibang mga trades na naaaprobahan ni Nakome, mga kabrods, ay medyo fair na. Maski nga Magnolia, di ba, gumalaw na rin. Pinitawan sina Halalon and Abu Tratter for Xavier Lucero. So alam natin na isa rin sa superstar nila si Halalon, pero trinade din. Kaya wag papasiguro si Amisi dahil sa SMC Group ng mga sister team niya, maski superstar doon ay tinitrade. Kaya ito pong si Amisi magpapalakas lalo, mga kabrods, at alam ko ang Ginebra gusto ring magpalakas palalo dahil alam ko babawi ito this season, mga bros, this upcoming season na. Kaya marami tayong mga reports and rumors na magbabago na ulit ang lineup ng Ginebra. Sabi nga ni Coach Tim ay gusto rin niya sa mga batang players, magre-rebuild na sila ng panibagong players dahil ito pong sina Sisten and Pringle may edad na yan. Kaya mga batang players na ang gustong kunin ng Ginebra. Kaya 'di ba, nakuha nila si Holt and Go. Tapos bagong kuha pa nila, ito pong si RJ Abarientos from the rookie draft, 3rd pick overall, mga bros. So magandang lineup ito ng Ginebra. May nakuha silang big man na bata-bata, veteranong Stephen Holt na number 1 pick ng Terra Firma, tapos RJ Abarientos. Tapos may mga balita rin tayo and reports na Northport Bottom Pier ang next target ng Barangay Ginebra San Miguel. Kaya komento mo lang po nyo dito, mga bros, at isa natin yan. Salamat po sa panonood, mga bros. This is our updated highlights. Yun lang, I'm out.